Okay, hello once again. This is your Highland Traveler. So, sa mga followers natin out there, sa mga bago po sa aking channel, the Facebook page po natin Highland Travelers, paki-follow na rin po tayo sa TikTok and sa YouTube na rin. Pa-subscribe po ako. Highland Travelers din po yung ating pangalan doon. Well, ngayon lang po is a little bit clarification video lang. Kasi minsan, sabi ko nga sa inyo, may mga video tayo na minsan nagkakamali rin tayo. The way we approach, kasi minsan malakas yung boses natin, hindi natin pala namamalayan, especially for us na nasa kalsada. Okay? Dahil sa ingay po nung kalsada, minsan hindi na rin namin nararamdaman na medyo mataas talaga yung boses namin. May mga videos din ako na nagkakamali ako, pangit yung approach ko, pasensya na kayo. Siguro yung that's the way I mingle minsan sa mga nahuhuli natin. Kaya sa mga find it out na yung mga video ko is medyo harsh or minsan pangit, pasensya na po kayo. Kung sa tingin nyo ganun, well, wag kayo mag-alala kasi sa akin. Yes, I'm insure naman, ini-insure ko na maganda yung vibes pag nanghuli po ako. Okay? Ngayon, minsan, kaya ako na-inspire before na gumawa ng Facebook page is para ma-educate ko rin yung mga ibang drivers natin, ibang motorist natin na umaakyat ng Baguio City. Minsan hindi lang pang motorist, especially yung mga tourist na aakyat dito. And sa mga ibang locals din na hindi aware na meron pala tayong mga existing ordinance na ganito para at least makaiwas po tayo ng huli. Kasi kadalasan sa mga kalimitan or most of the time yung kanilang mga reason kung bakit daw sila nahuli is first time nila. Walang nagsabi sa kanila or turista lang sila, bakit natin sila hinuhuli? First violation daw nila, dapat warning. Well, lahat po ng ordinance natin, wala pong warning ha. Kaya pasensya na po kayo kung masyado po kaming strict sa pag-i-implement ng traffic and laws natin sa kalsada natin within Baguio City. Kaya pasensya na po kayo, okay? Trabaho po kasi namin to, ha? Kaya sana naman po maunawaan nyo rin na kaya namin nanghuhuli or kaya po kami nanghuhuli kasi part ng trabaho po namin kasi yan. Kasi assign po kami sa Traffic Enforcement Unit. Ngayon may mabawasan na naman kayo dyan, no? Na may nag-comment pa nga minsan, tinanong kung yumaman daw ako sa panghuhuli. Meron din nagsasabi or pinagpipilitan na meron kaming 10% dun sa aming huli. Naku po, sasabihin ko po sa inyo, mula po nung na-assign ako sa traffic enforcement dito sa Baguio City, wala po kaming nare-receive na 10% na yan. Wala po kaming porsyento dyan sa huling-huli na yan. Kaakibat lang po talaga ng trabaho namin kasi assign nga kami sa traffic enforcement unit. So we are enforcing the traffic laws and ordinance. Kaya kaakibat nan, automatic yung panghuhuli po natin. So hoping po sana na maliwanagan po lahat po tayo, no? Kasi wala po talaga kaming porsyento, ha? Wala po kaming porsyento dyan sa huling-huli na yan. Kung gusto nyo po, tanungin nyo ang Treasury Office kung meron silang binibigay sa amin na porsyento regarding sa traffic violation sa mga nagbabayad.